sa panahon ngayon ay yung buhay ay parang kompetensya. Gawa ng sa social media ay pag mayroon tayong pinost ay maganda sa pakiramdam yung maraming naga-like, maraming naga-puso, maraming naga-react, yung parang bagang naga-viral. Ano. Kaya sa usaping sino ba yung sino ba yung pinakamaganda, pinakamagwapo, ano pa, pinakamatinis, pinakamaputi, pinakamagaling, or pinapapansin ng lahat. Kaya tuloy ngayon ay napakaraming mga bagay-bagay na inimbento yung tao, ginawa yung tao para maging bahagi nung para maging kilala. Kaya tuloy mayroon na mga sabong pampaputi, diba? May pakulay-kulay na ulo. Kaya kasi hindi mo nagiginawa. Pilipino, foreigner. Kasi yung itim, paputiin. Tapos yung puti, paitimin. Mayroon ng mga kape, pampapayat daw, pampasiksi, pampapit. Sapagkat sa panahon ngayon ay talagang yung ginagalawa nating sistema ay sa ayon sa gusto natin, mayroon talagang competition. Kaya nga hanggang sa umabot na tayo sa pagkakaroon ng mga filter sa camera. Kaya pag nagpicture ka sa bulting kinis, tuloy mo na makilala sa personal. Kasi pag sa picture parang barbidal. Parang barbidal. Sa personal parang tsakada. Yung buhay ay parang nagiging kompetensya na. Sino ba yung pinaka? Kasi napakasarap naman talaga sa feelings yung, di ba, sikat ka, kilala ka, trending. Trending ka, napakaganda sa feelings ng gano'n. Napakaganda naman kasi sa feelings na yung tinitingala ka, and then you are always tinitreat ka na special. Sino ba ganun ayaw sa ganun ano? Kaya tuloy ngayon ay parang unahan kung sino yung magiging pinakasikat. Unahan kung sino yung kinikilala. Kaya dahil sa kompetensya yung buhay, nagkakaroon din ng inggitan. At hindi lang inggitan, kundi nagkakaroon ng siraan. So kaya tuloy sa halip na magtulungan, ay naghihilaan pababa, nagsisiraan. Kasi para sa atin, ay kung para sa tao, ang buhay ay isang kompetisyon. Sino ba yung pinakamagaling? Sino ba yung pinakamaganda? Sino ba yung pinakakilala? Sino ba yung pinaka sa lahat? Pero sa katotohanan ng buhay ay pinahayag sa atin ng Diyos nung nag-usap yung kanyang nagtalo-talo yung kanyang mga apostoles kung sino ba sa kanila pinakadakila. Ipinaliwanag ni Kristo na yung katotohanan ng buhay ay katulad lang ng isang bata. Nang sabi ni Kristo, kung sino mang tumanggap ng katulad ng isang bata ay parang tumanggap na rin sa akin. Sapagkat ang tumanggap sa akin ay tumanggap sa nagsugo sa akin. At paano ba tinanggap ni Kristo ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos? Kundi hindi niya ito ini-insist na kailangan tratuhin siya na parang Diyos. Kundi ipinakita niya siya ay abang lingkod sa lahat. Kaya nga sa paalala sa atin ng Panginoon, kung gusto mong maging dakila, unang-una, sabi ni Kristo, dapat una, magiging huli ka. Kung gusto mo yung maging una, dapat maging huli ka.
Kaya ang kanya ang halimbawa ay pinakita na doon sa karakter ng isang bata na mapapansin natin ano ba yung mayroon sa isang bata. Mga kapatid, unang-una, walang kompetensya sa buhay ng mga bata. Hindi sila nag-iisip na isipin sila ang pinakamagaling. Hindi iniisip ng bata na siya yung kilalanin ng lahat. Hindi iniisip ng bata na siya dapat yung una palagi. Hindi iniisip ng bata na siya palagi ang dapat pansinin, siya dapat lagi ang sikat, siya dapat lagi ang nangunguna. Yung mga bagay na yun ay unti-unting nawawala. Di ba, sa pagtanda ng tao, habang lumalawak, habang lumalalim ang ating kaunawaan, unti-unti din nawawala yung ating pagiging inosente sa maraming bagay. Sapagkat habang nagkakaroon ng karunungan ang tao, ay nagkakaroon din ito ng mas malawak at mataas na pagtingin sa sarili. Amen. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, kung gusto mong pinakadakila ka sa paningin ng Diyos, dapat maging simple ka lang, na katulad ng isang bata. Kaya sa paalala ng Panginoon sa atin ngayon, mga kapatid, huwag natin ituring na kompetensya ang buhay. Hindi kompetensya ang buhay. Hindi paunahan ang buhay. Hindi pasikatan ang buhay. Kundi ano yung buhay? Pasiyahan. Tingnan natin yung mga bata. Masaya lang sila araw-araw. Tingnan natin yung mga maliit na huwag natin sa piling matanda para sakit sa tuhod. Tingnan natin yung mga matured na. Masaya ba kayo araw-araw? Minsan minsan natatrauma. Diba? Makatapusan na naman. Bayarin na naman. Tapos, pag nakita nyo na naman yung nag-reading ng kuryente, ang sunod na darating na bayarin. Tapos, sige pang brand out. Tapos, ang laki ng bayarin. Ano po? Baon sa school araw-araw. Paano ba natin ipag-provide ng baon sa school araw-araw? Pag-bihitiglas. At iba-iba pang mga gastusin. Ang daming problema natin kinakarap araw-araw. Kaya tuloy minsan nahirapan na tayo maging masaya sa buhay. Amen. Amen. Kaya sa paalala ng ating Panginoon, ay sa buhay natin yung buhay na ibinigay ng Diyos na may kasiyahan. Kaya hindi dapat tayo mamuhay sa inggit, hindi dapat tayo mamuhay sa paninirang puri, hindi dapat tayo mamuhay sa sama ng loob, kundi mamuhay tayo na masaya. Tandaan natin mga kapatid, isa lang ang buhay natin. Pag namatay tayo, wala nang balikan yun. Huwag natin sabihin na bawin na lang sa second life. Paano kung hindi makabawi? Ay wala. So kaya habang nandito tayo ngayon, piliin natin ang maging masaya kasi yung pagiging masaya, nasa sa iyo yun. Choice mo yun. Pinili lang ng bata na mag-enjoy siya araw-araw at ganoon din sana dapat tayo. Kaya wag nating tularan at patulan yung mga taong naninira sa buhay mo. Kung pinoproblema ka nila, hayaan mo sila problema ka nila. Amen. Kung naiingit sila sa iyo, huwag mo problemahin, hayaan mo sila maingit. Hindi mo problema yun. Ang buhay nila ay buhay nila at ang buhay mo ay buhay mo. At ikaw ang may concern sa buhay mo. Karbo mo yung kaligayahan mo sa buhay. Amen. Kaya mga kapatid, simple lang ang hinihingi ng Diyos sa atin. Mamuhay tayo ng simple at huwag gawing komplikado ang lahat ng bagay. Sapagkat kung ang patuloy natin kinukumpara ang sarili natin sa iba, doon magsisimula yung sinasabi natin stress sa buhay.
Bakit? Kasi kinukumpira natin sa iba. Iba ang buhay niya, iba ang buhay mo. Kaya nga sa pagpapaalala sa atin ng Diyos, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, tanggapin mo siya lagi araw-araw sa buhay mo upang ipaunawa ng Diyos kung ano ba ang nararapat at mahalaga sa buhay na mayroon ka. Especially doon sa sarili mong buhay. Kaya kung ikaw ay nabubuhay at kapatuloy na ikukumpara yung sarili mo sa iba, ay wala talagang magandang mangyayari sa buhay mo. May stress ka lang sapagkat ang buhay niya ay iba sa buhay mo. Kaya huwag kang maingit kung maputi siya, ikaw medyo maitim ng tawag. Huwag kang maingit kung makilis. Huwag kang maingit kung maganda siya. May sarili ka rin ganda at yun ang pagagandahin mo. Kaya nga, minsan tuloy, mainitan lang tayo ng kaunti, huwag kayo manakad. Ay, naku, mangitim na naman ako. Mahal pa naman ang sabon. Mahal pa naman ang sabon. Kaya mga kapatid, please, i-enjoy natin ang buhay kasi isa lang yun. Ginawang halimbawa ni Kristo ang mga baka upang maunawaan natin mga mahihad na at mature na yung pag-iisip na hindi natin kailangan ang maraming bagay sa buhay na ito para maging masaya. Si Lord sapat na, yung blessings ni Kristo sapat na para maging masaya tayo sa buhay araw-araw. Amen. Amen. Hindi naman nawawala yung problema. Kahit may kasama tayo, hindi nawawala yun dahil ang problema ay kasama sa buhay ng tao dahil ang tao ay hindi perfect. Because of the imperfection of human being, mayroon palaging problema yan. Kaya walang problema ng Diyos kasi ang Diyos ay perfecto. Kaya mga kapatid, kahit hindi tayo may problema, i-enjoy pa rin natin yung buhay. Kaya nga kung kasama natin si Kristo sa buhay na ito, bagamat may problema, magawa pa rin natin umiti at pag-enjoy sa buhay sapagkat pagkasama ang Diyos, laging may solusyon. Amen. Amen. Kaya sabi ni Santiago sa ating pangalawang pagbasa, huwag tayong magkalipin sa mga maraming bagay sapagkat hindi yun ang nais ng Diyos sa ating lahat. Kundi ang nais ng Diyos, maging dakila tayo sa Kanyang paningin sa pamamagitan ng mabuting gawa. Amen. Amen. Kaya kung hindi ka pinapansin, huwag ka malungkot. Kung ipinagpalit ka sa malapit, hayaan mo. Kung inaway ka, huwag kang ma-stress. Kung galit siya, magalit siya. Huwag kang ma-stress. Kasi siya yun at ikaw ay iba. Kaya sa paalala sa atin ng ating Panginoon, patuloy tayong mamuhay, tatanggapin si Kristo at higit sa lahat yung kanyang mga pangaral at salita upang magbukas sa atin ng kaisipan at malalim na pag-unawa na napakahalaga pala ng buhay kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Amen. Amen. Kaya sa paalala ngayon ng Diyos, ang buhay ay hindi contest, hindi paligsahan, hindi padamihan ng pera, hindi pa damihan ng yaman, kundi pasiyahan. Kaya lamang ka kung may peace of mind ka. Lamang ka kung palagi kang kalmado. Lamang ka kung may kapayapaan ka sa araw-araw. At higit sa lahat, masyado kang lamang kung masaya ka palagi at nakangiti. Amen! Amen! Sa pangalan ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating pangbitin sumasampalataya. Tayo lahat, sumasampalataya kayo sa isang Diyos sa mga makapagpapalala. Lumikha ng langit at lupa at ng lahat ng nakikita at nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo. Bugtong na ng Diyos na mula sa araw pa na simula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo. Inianak at itinikha kaysa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan ng
ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanawag siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, anak siya ni Maria Birhen na Trinidad, ipinako sa krus sa langalang sa ating mga panahon ni Poncio Pilato, na pagkasakit ng matay at nilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at narugtog sa kanan ng Ama, at muling darating ng maluwalhati upang umuha ng mga buhay at mga patay, at ang karya niya walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na napagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasampay siya at niluwalhati kasama ng lahat. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa Iglesia, nananalig Katolika at Apostolika. Naniwala tayo sa binyag sa pagpatawad ng mga kasalanan. At iniintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluwag po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, bukan ng lahat ng kasiyahan, hindi mo kami. Ulitin po natin. Bukan ng lahat ng kasiyahan, hindi mo kami. Nananalig sa kabaitan ng Diyos sa mga dumudulog sa Kanya, tayo pakumbabang magharap ng ating mga kahilingan para sa lahat ng nangangailangan. Manalangin tayo. Bukan ng lahat ng kasiyahan, hindi mo kami. Para sa buong simbahan at lalo sa mga pamayalang Kristiyano na hinahamak o pinag-uusig, nawa, maging bukal ang kanilang lakas ng pag-asa sa gantimpalang walang hanggan. Manalangin tayo. Bukan ng lahat ng kasiyahan, hindi mo kami. Para sa Obispo Maximo Joel Porlares at iba pang pinuno ng simbahan, nawa, pahalaga nila ang kababang loob at ang diwa ng paglilingkod sa pagtulad kay Jesus, na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo. Bukan ng lahat ng kasiyahan, hindi mo kami. Para sa mga katikista at lahat na naglilingkod sa pagtuturo ng ating pananampalataya, nawa, makita nilang magantimpalaan ang tagumpay ang kanilang mga pagsisikap sa pagtubog sa kabataan, alinsunod sa mga turo ni Jesus. Manalangin tayo. Bukan ng lahat ng kasiyahan, hindi mo kami. Para sa mga kumakalinga sa mga batang palaboy, may kapansanan, at nalulong sa droga, naway masigasig nilang may pagpatuloy ang paglilingkod kay Kristo sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Bukan ng lahat ng kasiyahan, hindi mo kami. Sa sangkatauhan ay pagkaloob ang iyong makalangit na biyaya, lalo-lalo na sa Fourth Sunday Mass sponsor sa magiriw at nagiriw ng kanilang karawan na sina Rohel Manalo, Michael Medina, Joel Sarmiento, Will Daniel Aranilla, Victor Aranilla, John Kendrick Fiegalan, Joel Ricanya, Ginelen Sales, Teo Rose Falcan, Arley Jeff Grabe, Rica May Falcan, Dave Falcan, and Giselle J. Rosas. At sa kongregasyong ito, bigyan at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na si Alejo da Costa at Eduardo Manalo na sa mga kabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ikaw sa kanilang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Bukan ng lahat ng kasiyahan, hindi mo kami. Upang tayong lahat ay matutong makinig sa panabuhay ng kalikasan at sa pagtangis ng lahat ng biktima ng mga trahedya sa kalikasan at magupit ng pagbabago ng klima. At ng lahat ay matutuloy mangalaga para sa daigdig at nalalagyan natin. Manalangin tayo. Bukan ng lahat ng kasiyahan, hindi mo kami. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Bukan ng lahat ng kasiyahan, hindi mo kami. Panginoong Jesus, pagkalooban mo muli ng kababaang loob at puso na lingkod ng kanilang mga kasampapan ng iyong pagmamahal sa lahat ng iyong mga kapatid, lalo na sa mga nagdurusa.
Ikaw nga ng pakasakit at patuloy na kumakalinga sa aming pagpasawalang hanggan. Magsitayo po. Mga kapatid ay katawan ni Kristo sa pamagitan ng isang Espiritu, tayo lahat ay pinag-isang katawan ng tayo tinyagan. Panatilihan natin ang pagkakaisa at dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging nawang sumainyo. At sumayin rin. Magpatay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace. Buong kagalangang hindog natin sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan, magdala ng amoy at pumarong sa kanyang pangalan. Magsiupo po.